Thank you, Lord. Hallelujah. Ligat kayo ang mensahe sa gitang time na. Nanang ibasawag niya sa Hebrew 3:12-15. Mga igsoon ko, kag Kristo, pabantay kang maging kang mabatong dakutan sulod sa inyong kasing-kasing. Nga mao ang makaluya sa inyong pagtuhangtod na mahilayo kamo sa buhay ng Diyos. Mostly, di man rason ang kwarta, kabalo mo asa ang issue, ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing na garboso o garbusa, mao na siya ang issue. Eh, bugay naman ta na, sige pa rin kamot. Amen. Unang giinan ka diri sa Ginoo na pagbantay ka mo nga dili ka magpatulog dakutan sulod sa imong kasing-kasing. Nga mao ang makaluya sa imong pagtuo hangtod nga mahilayon ka mo sa buhay nga Dios. Dili gyud natin mulaton in verse 13. Ang angay ninyong buhaton, magdinasigay ka mo matag adlaw samtang may panahon pa. Aron dili ka mo pahisalaabon sa sala nga makapatig-a sa imong kasing-kasing. Kung saan makapahisalaab na to, ang sala. Then ang sala, muhatag, mubunga o makapatig-a sa itong kasing-kasing. And for verse 14, kay kita kauban ni Kristo kung likod kita na nagugot sa atong pagsalig kaniya hangtod sa katapusan. Di ba nagaingon na nakasulatan kung nadungka ninyo karon ang timog sa Dios? Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sama sa gibuhat na niadto sa inyong mga katigulangan sa diha, gisupak nila ang Dios. Amen? Church, ang topic na ito karon, ayaw hayain na makawang ang grasya sa Diyos sa inyong ginagawa. Don't be complacent sa grace ni Lord. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Akong kaya naman tayo sa pagpanin magbalik, mag-ampun ta. Thank you, Jesus. Lord, karong takna o Diyos, among gi-welcome ang imong balang presensya yung gapita ko ka. Lord, hatagin ni mo atmosphere of faith, Amen. atmosphere, diin kami Ginoo na ang pagpaubos, dear God. Lord, daghan ang mga katikaran sa amo ang mga gilid, Ginoo, pero Lord, karungkat na Ginoo, amo adyong paningkamutan na i-fix na mo ang among eyes, diha lamang kanang lugar. Salamat, Lord, sa imong pulong karon na magtudlo sa mga tag-usa na kinabuhi, na ang grasya na mong nabatunan di mulabay, kawang kinahanglan mapuslanon kaniyo Dios. Salamat, Lord, hatagi ni kasing-kasing na naipagpaubos. Lord, dili lalim ang imong pulong, pero karong takna ang Dios, hatagi ko gahom, authority, dihog, diing Lord, to speak out with boldness ang imong pulong na mo'y muhatag na mo giya sa among pagkinabuhi isip anak ni mo Dios. Salamat, Lord, kay imong kabubuton Ginoo, mong kadagaya na kinabuhi na makauban ka namo hangtod sa kahangturan. Holy Spirit, have your way. Take over in this place. Dalay ko ka na nagdumugog gimaya na lamang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. His amazing grace that saves us. Dito ba tayo na igsoon? His amazing grace transforms us. Amen? His amazing grace teaches us, leads us to turn away from sin and live for Him. Tinuod ba igsoon? So ang grasya na ato nabatunan, grasya inubanan sa kamatukan. Dili grasya na magpatuyang ta sa pagpakasala, kundi it teaches us to turn away from sin and to live for Him. Amen. Thank you, Jesus. Kung nasinati nato, atong nasabtan, nakahibalo na sa grasya sa Diyos, dili mapugnan igsoon, you will become zealous for God. Si Paul, nahimo siyang zealous sa iyang faith kaniadto. Kaya kay niya pagpat yun. He is a persecutor. Brutal na persecutor. Anong brutal man? Kinano, nag-lead na gid ba na pagpat yun na niya ang mga Kristohano na nagtuo diha kan Jesus.
sa kinabuhi. Amen? Si Paul, ingon siya sa 1 Corinto 15:10. Abay pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon niini ug ang grasya na iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Praise God, wala makawang ang grasya. Maupod na ang ginatinguha sa buhi na Dios sa itong kinabuhi na dili makawang. Laliman ka, nagpila na ka. Pagkahuman ni surrender lang ka, naan na unta, dapit na unta, imuhan ang pangalan ng tawagon. Pero kay daghan kay kagihawiran sa kinabuhi na hinungkawang. Pero nung si Paul, dili gidasig na niya na dili mahimungkawang. Ingon pa siya dili labaw, hinuon akong naghago kaysa ubang mga apostoles ug dili bunga sa akong pagpaningkamot kundi sa grasya sa Dios nga ni kanako. Igsoon kung mabasa nato ang kinabuhi ni Paul unsa iyang gugma kay Lord. Mao ni siya atong dapat panalangin, di nga ato panalangin itong mga kinabuhi na nagpadayon sa pagpakasala. Kundi ang atong hatagan o panalaminan, mao ni ang kinabuhi ni Paul na nagsunod yun diha sa buhi ng Diyos. Amen? So basahon nato diha sa 1 Corinto 6, 1 to 13. Ako lang ni siya, ilang lang ka, 1 to 13. Thank you, Lord. Napabata diha. Amen? Excited ba ta na mahimong tang zealous for God? Thank you, Jesus. Tungod kay kami mga katabang sa Diyos, nang hangyo gayon kami kaning mga dili iniisipon na walay kapuslanan ang grasya nga inyong nadawat gikan kaniya. In verse 2, kay nagaingon ang Diyos sa husto nga panahon, gipatalunghugan ko ikaw. Sa panahon sa kaluwasan, gitabangan ko ikaw. Mukakpak daw ang gitabangan ko. Gipatalunghugan sa Diyos. Ingon sa busa, paminaw pa mo. Karon gayon ang husto nga panahon nga luwason kita sa Diyos. Isa man atong mga sitwasyon, ingon ang buhi na Diyos karon tak na luwason mo kamo. Amen. Hallelujah. In verse 3, wala kami nagabuhat sa bisan unsa nga mahimong hinungdan sa pagkapandol sa mga tao. Kani mensahe ni Paul. Ug mao ni atong gitinuha nang gagay-gay sa to ang kinabuhi. Amen. Aron dili ikasaway ang amo pag-anagad sa Dios. Ang matag usa nagapaningkamot na dili ta masawayan. Amen. In verse 4, sa tanan namong gibuhat gipakita namo nga kami mga alagad gayon sa Dios. Bisan labihan kanisod ang among mga nasinating giantos gayon namo. Kaysa tinuod lang. Karong kabuntaon ng grabe ang tension na nagtabo. Mga quarter to 8 man siguro, nanawag si Bro Daniel. Ako lang i-story sa inyo ha. Nanawag si Bro Daniel, yun siya, pastora, dili kita magsimba. Ito, oo nga naman bro, siya na among ginagamit sa gym. Ito, ako ba? Pero murag, maato siguro ni siya sa room, pastora, so kampante lang po, pero grabe na, kabulba ako kasing-kasing. Then, nanawag na po si Sis Love. Sis, na-adyo magamit dili. Iingon pala ito si Bro Daniel, na naadyo ka sa iyahan na pag-umado nila, di na kaya pa man sa oras. Mautong, nanawag ko ni mga principal. Okay lang, kay busy kaayo. Igsoon na anong kasing-kasing atong imbantayan. So, hindi ko lang dyan ko, di pwede ka mangaway din. Kaya nakigamit ko ka sa gym. Pwede ko dyan ko sa kung magaling, Lord, ihanay mo ang tanan. Kaya ka ang oras. Ang last na kong ingon, ayaw lang ni sa kasmar, padimo. Then karon, ningon na si Pastor Tag, na kung wala kila choice, dito na sa kasmar. Then, ningon pa si Sis Love, na sis, kung saan nagtuan na naman sa kasmar, ningon dito kadali lang si Sam, update ko ningon. Nanawag ko ni Ma'am Hazel. Kanina, kasi napianig so, di siya lalim. Kaya di kami isa, katulong lang katao kita, daghan ka, dili gawin mo gan. Pero dili na ito makita kung sa kahibulungan ang Diyos. Amen. Pagtawag ako ni Ma'am Hazel, di ko siya sorry kayo, okay ragin kayo Ma'am Hazel, walay problema. Walay dapat i-blame, hindi niya ang tanan busy ka ita. Pero lingon mo sa iha, pasaylo ako Ma'am Hazel, muhangin mo sa imuha, makagamit ba ni sa multi-purpose, pwede ba ni mga
tawagan si Sir kinsa to na si Sir Joe naman ako ngayon mo to hindi siya kadali lang. So pagtawag niya kinsa yung itawagan kabalo mo kinsa yung itawagan nag-direct siya kang Mayor Latasa. Ay, sorry. Mayor Sala karon nag-message dahil si Mayor Sala sa iya habang akong gi-forward sa inyo. Kung sinahon na din pakita niya ang permit na mao ang message ni Mayor Sala. Grabe kayo iso, no? Mga 8:35 na dito ba? Hindi mo na lang dyan mo pag tinabangay na lang yun. Diha, kung sa paamagula. Mauna siya ang grasya sa buhay ng Diyos. It produces uncommon results. If you take it seriously, ang grace ni Lord, na ay dakong resulta sa iyong kinabuhi. Kung unsa ka kadakot sa unang alaot, ang pangit na kinabuhi, hatagan o paglakom ang iyong kinabuhi. Mauna siya ang grasya sa Ginoo. Amen? In verse 5. Gilatos kami, wala ka pa gilatos diri, sa may gilatos diri. Sa pagsatiyo sa pulo sa Ginoo. Gilatos kami, gipriso, gipasipagan sa mga tao. Usahay, hinabihan ngayon ang among paghago. O usahay, wala kami tulong o kaon. Wala lang gani snacks, nagbabutot na kaigsuon. Dili, wala tulong. Wala ka dyan kaon. Gilatos. In verse 6, gipamatunan mo sa gnamo. Wow! I-catch ang word na gipamatunan, kinahanglan, ipamatunan na ito sa ubang tao na kita nagbarog sa buhay na Diyos. Amen? Na naa ang grasya sa buhay na Diyos itong kinabuhi. Gipamatunan mo sa gnamo nga ito sa mga tao nga tinuod kami nga mga alagad sa Diyos. Pinaagi sa among himlo nga pagkinabuhi o pinaagi sa among kaalam na himo kami kay nanduson o maayo sa among isip katao. Nasayran usab sa mga tao ng Espiritu Santo mao ang nagatutol ka namo. Igsoon kung wala lang nagatutol ang Espiritu Santo namo, dugay namin mo give up. Pwede min na ay balikan. Amen. Pwede na ang ibalikan. But glory to God, ang akong profession, even kay Pastor Pat, na dako kaayo ni kung offer kung abroad lang, amo ning abroad ang akong profession. Pero di mo ko, Lord, unsaon man, Ginoo. Kung wala ka sa kong kinabuhi, kung dili makaubi, kawang lang ang tanan. Mabitaw na, di ba kilala sa Ginoo, na himpong 3 months milyonarya dito sa Japan. Pero giingan ko sa Ginoo, what profit a man if you gain the whole world but loses your own soul. Lingko, Lord, buyan na ako ni Lord. Buyan na ako ang profesyon. Buyan na ako ang opportunity dito sa Japan. Dili lalim. Pero igsoon kung nakabaton ka, nakasapot ka sa grasya sa Diyos. Amen. Kaya ni mo i-give up kung unsa may nakakadang sa kalibutan. Para lang sa pagsunod sa buhay na Diyos. Amen? Last week, na ay mga mensahe na mga pasakit kaayo. Pero salamat sa buhay na Diyos kay wala kami nagkitali na mensahe. Giingnan na dyan na ako si Pastor Pat pag-justify na kay this is the time to justify. Kana ganing na ay pananawon pero bunga sa panggaon sakit kay na igsuon. Pero gibaliwala na namo kay tungod ang among pagpangalagan na ninuod ni dire. Gibuhos na mo tanan diri, glory to God. Amen. Mo nang magpadayon ta unsa man ang mga pag-antos, pasalamati ang buhay na Dios kay nakasinati na ana. So, nakaambit na sa pag-antos ni Jesus. Wala pa ni kakumingking ang atong pag-antos. Pagbati pa lang, una hindi mo katapat, pagbati pa lang, ayaw dayon, pagnoon. Nakandungan mo pagbati, ayaw dayon, oh. Ay, Panginoon. Paggarbo, sing pagbati, kay walay angan. Ayaw pa naman. Hindi mo katapat, walay angan. Maunang tinuod, sakit, pero walay angan. Dinala na ito pintahon ng mga disciples si Jesus, and even our Lord Jesus. Forgive them, Father, for they don't know what they are doing. Pasayungan na lang na sila sa ilahan mga gibang storya sa imuha.
Ayaw, give up. Padayon. Amen? Kung gusto ka corona, padayon. In verse 10, may mga gihimo ka na mong aron mag-uol kami, apan sa gihapon, malipayon kami. Kapos lang kami, apan daghan ang mga tao nga among gipadato. Praise God. Gumikan sa pulong sa Diyos na mao'y nagiya sa matagusan nato na kinabuhi. Kung mahitungod sa mga butang din sa kalibutan, wala kami matawag na amo, apan ang tinuod, kami ang tag-iya sa tanan. Kung papa nato si God, anak taniya, tag-iya sa tanan. Pero kanya siya, pagtuo ang weapon anan niya igsuon. Amen. In verse 11, mga minahal na mga taga-Corinto, mga minahal na taga-Santa Cruz, walay lipod-lipod ang among pagsulti kaninyo kay gigabihan gayon ang among paghigugma kaninyo. Wala kami magkulang, amen, kasi nung kanatang puwi ni Diyos, wala kami magkulang sa among paghigugma kaninyo, kamu mao ang nagkulang sa inyong paghigugma kanamo. In verse 13, giisip ko kamo nga akong mga anak busa, higugmaan ninyo ako sama sa akong paghigugma kaninyo. Amen, igsuon, dili lalim ang pundasyon na atong natagamtaman karon na pagtuo. Gibuhusan niyo og dugo sa mga kaniadto. Unang kita, magpadayon ta, buhusan ni nato, sakripisyohan ni nato for our next generation. Amen. Ayaw lang maghuna-huna lang sa itong kaugalingon karon. Huna-huna ang atong mga anak. Yes. Ang next generation to the next generation. Maunang inay mo katapad, padayon! Lahutan! Amen? Thank you, Jesus. Amen. Himuay so na ang grasya sa Diyos, di mo na may tawag sa inyong kinabuhi. Himuan na mahimong mapuslanon ang grasya ni Lord sa matagusan ng kinabuhi. Sa Efeso 2, verse 5, Bisay patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mangusanak, mao ka ng tinuod. Patay kita. Gibuhi niya kita uban kang Kristo. Busa pinaagi sa grasya sa Diyos na luwas kita. Unsa pinaagi sa grasya sa Diyos na luwas kita. Sa life ni Paul, gikaya niya ang pag-antos. Kaya na ang pag-antos igsoon. Amen. Dili pa ni mao. Magdibugdi lang yun sa to ang mga reaction. So kaya na to ang mga pag-antos. Kaya nasabtan yun ni Paul ang grasya sa buhay ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. The grace of God na naghatag nato og kagawasan. Naghatag nato og kaluwasan. Dili mo unta kaanganan. Ang grasya sa Ginoo na dili unta ta-deserve. Pero gihatag niya ang kapasayloan sa batagusan. Mauna ang grasya na atong nagawatan. Ang grasya, lalong ni siya naminig, dili ni siya ingon na, ay, salamat sa pagkaon, grasya na ni. Salamat sa panalangin. Kaya kabalong igsoon, the expression of grace of God, mauna siya ang blessing. Na naatay favor. Expression na siya sa grasya sa Ginoo. Mauna siya naatay blessing. Spiritual, physical, financial. Pabor. Mauna ang i-express ni Lord. Mauna ang grasya. Dako kaayo na siya ng hinigsoon. Dako kaayo ang grasya na inyong nabatunan igsoon. Ang gasa sa kaluwasan. Dili basta-basta. Dili na to hayaan ba? Mauna ini ang Kristohanon. Di na lang kung padayon sunod. Naamad dito mga kaigsuunan na sakit kay manulti. Naamad dito mga kaigsuunan na paangit kay mga batasan. Unya, ino na lang talindan ang dakong grasya sa buhay ng Diyos. Igsuon ang proseso tabi yung diriktanan. Pero wala nagpasabot na ang pagproseso, ibibibibita. Kinahanglan, magkatun ka sa pulong sa Ginoo. Kaya kung ato ang panalaminan ang encounter ni Paul sa Acts 9, sa 3 days. Sa 3 days niya, pagkahuman, nagpabilin siya kadalit lang dito in preparation para sa pagwali sa pulong sa buhay na Diyos. Pag-receive ni Paul sa grasya, wala na siya nagpaduwa.
nagpadugay-dugay. Wala na siya ingon nagpatago-tago pa sa sala, nagtilaw-tilaw pa sa sala. Balikan sa ako kadali ang akong kaniadto kay gimingaw ko. Unya, abanti na pug ka. Abanti isa ka step. Atras pulo. Kay gusto ka na ako himamaton ang ako ang kaniadto. Himamaton? Ang imong pagkaalangan kaniadto? Ang imong pagkadaot kaniadto, imong lang himamaton? Na ang grasya, it teaches us, it leads us to turn away from sin. Pagkahuman magpabilin pa kaghimaman sa imong kaniadto, wa ka na punan for 30 years, for 10 years, mo na yung ginabuhi. Karon gihatagan ka kababuhan, kagawasan sa Ginoo, maghimaman gyapon ka sa kaniadto. Igsoon tinun-anay na niya ato ah. Wala na inyo magpayabag-yabag pa diri. Kung nag-antos kasi mong pagbati diya sa mong isig katawo, buhi na na. Ingon ang pulong sa Ginoo diya sa Hebrew 12:1. Ingon ang pulong sa Ginoo. Karon bahin ka na to kita sama sa nagadagan sa lupa nga gilibutan sa mga daghang tawo nga mao ang mga nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa, biyaan nato ang mga sala. Nagahawid ka nato. Unsa pa man ang nagahawid ka nato? Mga bisyo, kabalo mo. Kung kabalo na ka na ang bisyo, mauni siya ang makalaglag. Unya, dugay na ka naglunang anak, buhi. Ayaw na baligi. Kaya mo na siya diyaw. Busa, biyaan nato mga sala nga nagahawid ka nato. Laliman ka nagahawid. Kung sa English pa, strap off. Pag ikot ka, strap off. Kung naatay ka sinigsoon, panini. Sakit dili. Sakit kaayo. Kaya masamad yun ka strip off. Ang mga sala nagahawid ka nato. Ang tanang nagababag sa atong pagdagan. Minsan man ang nagababag sa atong kasing-kasing kaminigsoon. Naglagot ko ni sister. Naglagot ko ni bro. Magpalayo na lang ko. Unya sa tanaw ni mo sa pagpalayo ni mo nanangkin ka kay Lord. Unya kapuputol ba yun na ni Lord ang imong pagpanangkin? Ayaw. Likayi. Kundi being an overcomer because greater is in us than the world. He is in the world. Greater is in us than the one who is in the world. We are overcomer. Hindi makatapat. Overcomer. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Grace is God's love. Amen. Para dili makawang ang grasya na mapuslanon sa itong kinabuhi. Kinahanglan una. Kinahanglan ang ilang ka sa Ginoo. Dili na nako basahon diya sa Isaiah 40 verse 13 pababa. Basahan na ninyo kung kinsa ang buhi na Dios. Kaya kung dili ka makaila sa buhi na Dios, magpadayon tan magpuyo sa grasya. Ay magpadayon tan magpuyo sa sala, dili sa grasya. Amen. Kadali lang yun ha, kaya ka ang oras. Sa Isaiah 40, para masabtan na ito ba? Kaya kung dili din nato masabtan kung kinsa atong gialagaran, igsoon, pwede tang magpakalimon lang dito. Pwede tang namuhat pero nagpuyo sa sala. Pwede tang dasig pero nagpuyo gihapon sa bisyo. Amen. Tinuod ka na igsoon. Ingon pa siya dito, kinsa ba ang nahibalo sa una-una sa Ginoo makatudlo kaniya kung unsay angay ng buhaton? Kinsa yung gipangayuan niyang tambag aron makasabot siya? Ingani ang Diyos na itong ginagaran. Dili basta-basta. Kinsa ba ang nagtudlo kaniya sa hustong dalan? Kinsa ang naghatag kaniya sa kahibalo o nagtutol kaniya ngadto sa dalan sa kaalam? In verse 15, ang tinuod ang mga nasud sama lang sa usa ka tulo sa tubig diha sa timba o abog sa timbangan. So nagpasabot, gamhanan ng Diyos. Alang sa Diyos ang mga isla sama lang tagaan sa abog.
sa maayong panday, aron dili matumbang, wala baka mo masayod o makadungog, wala ba'y nagsulti kaninyo kung giunsa pagbuhat sa kalibutan. Sa pagpadayon, gihimo kini sa Dios nga nagalingkod sa iyang trono, ibabaw sa kalibutan ug ang katawan sa ubos, mura lang og mga apan-apan. Maski apan-apan ta igsuon pero gihatagan tagbili sa Dios. Mauna ang grasya ni Lord. Igsuon walay laing tumong ang mensahe karon ni Lord. Mauna hatagan nato pagtagan ang grasya. Dili lang ang atong kaugalingong gusto. Amen? Gikuhaan niya gahom o bili ang mga pangulo sa kalibutan. Sama sila sa tanong nga bago palang gitisok o halos wala tagani makapaggamot sa dihang gibuyog sila sa Ginoo, naluya sila o niyang gipalit sila sa alimpulos nga daw taho. Ingana kagamhanan ng atong Diyos. Muna kung unsa mga sitwasyon kay naa ka, hinumdumi na gamhanan ang Diyos. O biliwan ka sa iyang mga mata. Ang tabang naarugid sa buhay ng Diyos. Amen. Hangad kamo sa langit, kinsa man ang naghimo niya ang mga bituon. Ang naghimo niya ang mao ang Diyos. Gitagsa-tagsa niya sila pagpatunga o ginatawag niya sila sa ilang mga ngalan. Wow! Sumala po sa pagtawag niya sa itong kinabuhi. Sumala sa tunggalan. Amen? Tungod sa iyang gahong, walay sa kanila nga nawala. Kamong mga katawhan sa Israel. Kamong mga katawhan sa Santa Cruz. Nga mga kaliwat ni Jacob, nga nung nagreklamo kamo. Nga ang inyong mga plano katungod di makawalay dili sa Diyos. Wala ba kamo masayo o makadungog nga ang Ginoo ang walay katapusan nga Diyos nga nagbuhat sa tibuok kalibutan. Dili siya batingon o kakapoy o maluya o walay makatungkad sa iyang una-una. Lord, come on, just praise Him. Just worship Him. Thank you, Lord. Labihan ka kagamhanan ng Diyos, labihan ka kahalangod, walay sama ka ng ugan. Una, kinahanglan makaila ka sa Ginoo. Nagpamatuod na nakaila ka sa 1 John 3:6. Basahon na to, 1 John 3:6 diha sa NLT. Ganun na lang. Busa, sige. Nagkinabuhi diya ang Kristo. Amen. Ang nagpadayon sa pagpakasala o lunang sa kaniadtong kinabuhi, mao ang wala na kaila sa Diyos. In Romans 6:14 sa ABSD, busa ang sala, dili na angay mugahom kaninyo, kay dili naman kamo ilalong sa kasubuan, kundi ilalong na sa grasya sa Diyos. Thank you, Lord. Di kung naapata ilalong sa kasubuan, nagsuon, pero di na tuluya. Puro ang tanang mananap. Wala, Diyo'y kababuhan. Kaya ang kasubuan, naghatag lang na siya para kita naatay kaalam ba kahibalo na sala din atong gibuhat. Kaya dili man kita makafulfill sa kasubuan, mo ito naabot si Jesus diya sa John 1:16-17. Grace and truth. Dili kay naabot lang tungod sa grasya, kundi grasya na naa sa kamaturan. Kay tungod ang Diyos na atong gilagaran, matarong na Diyos. In 1 Corinto 15:34, pag tinarong na kamo, hindi mo katatag. Ubyain na din po ang pagpakasala. Gisulti ko kini kanimo aron maulaw kamo. Ingon si Paul, kita tanan nag-istoryahan ani. In 1 Corinto, biyain na ninyo, ganyan po sa kanta, biyaan na. Biyain na ninyo ang pagpakasala. Gisulti ko kini kanimo aron maulaw kamo. Kaya uban na ninyo sayong ang pag-ila sa Diyos. If you want to be a zealous for God, kinahanglan kaila ka kinsa ang Diyos. Di itong Diyos, kundi kinsa ang buhay na Diyos na naghatag ng grasya. Amen? So, importante kayo igsoon na makaila ka sa Diyos. Kay makawang lang ang tanan, wala di ka kaila. Kaya imuhang pagpabuhay
magpadayon ta sa buhay ko. Amen. So kung mingon ta tanan, whatever comes your way, magpadayon ta. Nasakitan ka, broken-hearted ka, unsa pa dira ng mga rason sa mga tao diri sa kalibutan. Kung nakaila ka sa buhay na Diyos, no one can stop you to serve Him. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ako na rin nagtawag niya, oras. Dali kayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. So, dili si Paul, na siya encounter dili sa binuhatan na yun. Igsuon ka na galing na atay times na minunta na ang akong isa ka igsuon ba atong i-testimony kay tungod nakita na to ang grasya na nagabulim sa kinabuhi. Naatay gi-testify. Naatay gi-example. Mauni ang naitabo sa life ni Paul. Maunang ikaduha, piliun na to ang grasya sa Ginoo. Ayaw papabilin sa inyong karaang daot alaot na kinabuhin kundi biyahe. Ingon sa Efeso 4:22-24. Kamu igsoon halos mong ipang testimony diri ni Pastor Patrick. Kanong maginaogon, munang pampabilin, pampadayon diha sa testimony ninyo ang nagagamtaman. Ayaw nang nag-testimony ko atong niaging bulan. Asa naman itong nag-testimony atong niaging bulan na power maka ito. Asa naman ang gahong ato? Natulog. Naduyan-duyan. Kamu diring tanan, gibag ko sa Ginoo. Kitang tanan diri, nakabatun sa grasya sa buhay ng Diyos. Unang naglipay ta, di ba? Nabi mga Bible study, katubaya si Bukata, ang gabi pila ito katuig, naglunang sa imong, sa kanang bisyo. Pero gigamit na karon sa Ginoo. Ipadayon. Amen? Unang choose the grace of God. Yes, sa Efeso 4:22. Gibasaw na to, busa, dahil na ninyo ang inyong daan na kinaiya kay kiniiya sa daan ninyo nga kinabuhi. Kining daan na kinaiya mao ang nagalaglag. O niya, gusto pa ta na magtilaw-tilaw lang sa takadali sa daan na to. O niya, kung what if naabot si Jesus sa pagtilaw nimo, kay di pa magyud ka maka-overcome, kay di mo magyud ka, sige lang, proseso bitaw ang tanan. Ano di ay pagpagbuwang kag passport, sige lang. Diha lang sa ng passport, proseso bitaw ang tanan, ma-expire na na. Kana ganing allow nato si Satan to manipulate us, to domain us. Kay sige lang. Nakasala man gud. Kumingon na lang ni ka Lord, una siya Lord sa pagtuo pagpilala kami. Gi-allow nato si Satan na maoy musulod sa atong kinabuhi. Kay sige lang. Unya nakalimutan, there is power sa tulong na mugawas sa itong bakbak. Proseso manggol. So nagpasabot, wala day nakailan sa buhay na Diyos. Munang ang mensahe karong kabuntagon, gusto sa buhay na Diyos, na ato ang hatagan o dili ang grasya sa Diyos. Na dili mula ba'y kawang sa atong kinabuhi, na mahimo mapuslanon sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Choose the grace of God. Hallelujah. Unsa ganyan nagalaglag? Ang daan nga kinaiya. So, yun yung katapad, buhi na yung daan na kinaiya. Uy! Hipag mo na ka sa Ginoo! Amen? Sige o. Pagditian ng mga kinaiya na karaan, yung rason pag-proseso, magagalutan na. Naningon din nagalaglag. Kanino pinaagi sa dautan ng mga tinuha nga nagalimbong. Kanino. In verse 23, baguha, unsay buhaton, baguhan ninyo ang inyong kasing-kasing o guna-guna. Kung nagtitudluan ka diya sa Romans 12:1-2, renew our mind. Mauna siya, ipiliin nato ang atong
daot ug karaan alawit na kinabuhi. Luoy kaayo hulot ang ato ang mga plato dili. Hulot ang ato mga bukat kay mga isog gyud ta. No, mga isog kaayo. Unya magpabilin kay kun ana lang ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Ako gipasalamatan gyud nako ang Ginoo. Praise God, Lord. Sa grasya, Lord, kabalo lang mo sa akong mga kaniadto na kinabuhi. Na mahurot gyud ang butang kay na ako'y bana. Kaniadto. Na murag, sige na mag-green. Gamay lang. Hay, nani mo ko siya. Tingog karon. Ati tanan. Tigsoon mo nang ako naninuod yung sa Ginoo. Lord, hindi ko gusto magpuyong. Lagi mo nani. Nagmura na ko pangurong pag-asa. Kakuting isuga. Lagi man ka. Nakakusta na na. Pag first time encounter, baby pa. Si Deborah. Gabi. Nang hakot ako igsoon. Kaya naman mo siya. Bako ni siya. Guys. Mapa ako. Dili ma. Please lang mapa ako. Dito, giingan dito sa Ginoo. Nagpakasal ka. O wala joy, makabulag siya. Hantod, grabe joy kayo. Glory to God, mo na yung Lord, salamat sa grasya. Kaya kung wala, yung grasya, wala na matulilin na siguro kay matroma naman. Di lalim, kinsa nga nakarilig anak. Daghan man ta diri. Ang nakaano lang kay dili ko niya bukol. Pero kung maabot na ginagay na wala na yung laban, kasi hindi ko na yung bukol. Maunang kipasalamatan ako ang grasya sa Ginoo. Nagpasalamatan ang grace ni Lord. Ayaw ko napikawang ang grace ni Lord. Kaya kung na ang grasya sa Ginoo, there is peace. There is love. There is harmony. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Kaya nagibiyaan ang karaan mga batasan. Kasing-kasing una-una. In verse 24 diya sa Efeso, ipakita ninyo nga, gibago na kamo sa Diyos o gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya. Wow, grabe ang kinabuhi ni Jesus. Nahimo ko siyang malinaugon. Unang atuwa na siyang paningkamutan ng suon. Ang tinuod na kinabuhi nga matao o balako. Namuna si Jesus. Amen? In Efeso 2:8-9, God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. God's grace is a gift, but it should lead us to repentance. Tingnan mo katapad, repentance. Mapasalamato na kasing-kasing. O ikatulo, mao ang obedience. If there is obedience, there is provision. If there is obedience, there is promotion. Amen? Thank you, Lord. Last, don't be complacent with God's grace. Igsoon. Ayaw yun pagtiaw-tiaw sa grasya. Hindi mo ka na, born again, mamu. Naamang ko nagsimba sa TGILMI Santa Cruz. Pero sukwahi na yung pagkinabuhi. Nag-claim na lang ka. Pero wala na kayong labo sa ginarian. Ano? Basaw na to ang Romans. Romans 11:17. Munang ayaw dyan pagkumpiyansa. Ayaw yun pagkumpiyansa. Hindi mo katapan. Work out your salvation. Ingon si Paul. Romans 11:17. Ang mga Hudiyo sama sa mga sanga sa kawing olibo naging pamputol o kamong mga dili Hudiyo sama sa mga sanga sa ihala
pagpadayon pag-ingon-ingon. Unya sukwahin mong kinabuhi. Na nagbuyong paghihapon ka sa pagpakasala. Imuha na lang ng pangisip. Imuha na lang ng proclamation. Pero dili na siya tinuod. Sa pagpadayon, hinumdumi ninyo nga kamo mga sangalang. Karon matudluan ta, mga sangalang di ay ta. Ayaw pag-enjoy sa pagpakasala igsoon. Kay sangalang ka. Sangalang ta. Amen? Hinumdumi ninyo nga kamo mga sangalang, dili kamo ang nagabuhi sa gamot, kundi ang gamot mao ang nagabuhi kaninyo. Sa pagpadayon in verse 19, basin ko ng uban kaninyong ingon, nga nagkipagputol sila o kami ang gipang sumpay, kundi pa kami mas maayo kay kanila. Kadugay na nako. Hawod na kayo ko anak, sama ng mga bisigulo yung gusto. Gusto na kayo ka makipagdebate. Dili ko piyansahan kung nagpadayon gihapon sa pagpakasala. Kung naglunang gihapon sa pagpakasala. Next, gipangputol sila tungod kay wala silang tuo kang Kristo. Kamo ang gipang sumpay tungod kay mituo kamo. Mituo kamo. Busa ayaw kamo pagpasigarbo. Pagbantay hinuon kamo. Amen. Grabe na kaanag ko, Lord. Every now and then, kinahanglan magbantay o magmaugmati sa mong pagkinabuhing Kristohan. Wala ba yan nakabalo mo kanus ang pagbalik ni Jesus? Basin sa inyong paglunang o pagbalik sa pagpakasala. Diha pa rin bubalik. Pero ting pagkaalapot ka. Kay wala yung tagag dili ang grasya sa Diyos. Sa pagpadayon tungod kay kung gipagputol man galing sa Diyos ang tinuod na mga sanga, mao ang mga Hudiyo, mas masayo ang pagpamutol kaninyo kay sinumpay man lang kamo masama. Sakit din sakita mo galing tulong. Sakit mo, Lord. Sinumpay naman kaya ko, Lord, dapat mag-amping Diyos ko, Lord. Magbayat man, magbantay Diyos ko sa kanunay, Lord. Diyos ko magtilaw-tilaw. Sige lang, igrasya man, Lord. Let's enjoy. Enjoy bitaw. Pag-ampo na lang yun, namubarong pa ka sa consequences sa pagdisiplina ni Lord. Mao na gitudluan ta dili na magtingalon ka sa nung pagkinabuhi. Yes, iingon na to. Yes, walay perfect na to. Kay wala may perfect na to. Kanang lulunan ka sa pagpakasala, intentional na siya. Gidesisyonan na nimo. Pero kanang nasibyat lang ka kay naay mga panghitabo, nakariya ka ginuana. Kana, atuwa na yun na siya i-overcome na po. Lord, nakasalan po ko. Pero kanang intentional, lahi ang intentional. Agree? Dini makita ang kaayo sa Diyos o ang iyang pagka-istrikto. Istrikto siya sa mga tao na dili mutuo kaniya apan maayo siya kaninyo kung magpabilin ka mo niya sa iyang grasya. Apan kung dili pamutlon usab niya kamo. Sa laing bahin, kung dili na mamagahin ang mga Hudiyo, mutuo na usab sila, isumpay niya sila balik sa punuan kay mahimo ka na sa Diyos. Grabe yun. No one can fathom katungkad sa giuna-una sa tuang gamhanan halangton talahulo na Diyos. Unsa naman tayo suon, apan-apan sa pagtanaw pinagihatagang bili tungod sa grasya sa buhat na Diyos. Ang yan matagusa sa pagkamundo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Karunig suon mga landong ta sa buhat na Diyos. Unsa siya kamaayo, atong sabton ang grasya naghihatag niya kana. Ang damong sakripisyo sa Diyos Amahan sa iyang bugtong anak para kitang kabatod ani na kinabuhi. Atuan ang nakita
Diyos. Ipataas ang iyong kamot. This is the time to stir up the gifts na matag-usan na nahimuha, nakasabot, nakasinagil sa grasya sa buhay ng Diyos. Gabito na Diyos sa buhay ng Diyos. Wala'y pagbuhay-buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is